Kip-kip ang kanyang handbag na may lamang baril. Patakbo niyang tinatahak ang kahabaan ng tulay na nagsisilbing dugtungan ng Mexico at Texas. Pahinto-hinto siya sa paghakbang habang hinahabol ang kanyang hininga at patingin-tingin sa larawan ng kanyang hawak. Iyon kasi ang larawan ng kanyang susunod na target, ang tindero ng bulaklak. Ngunit ng araw na iyon, sunglasses ang tinda nito, kaya nahirapan siyang hanapin ang lalaki hanggang sa hindi na niya namalayan na napalapit na pala siya sa lalaking iyon. Nakilala siya nito kaya mabilis itong nakatakbo. Hinabol niya ang lalaki hanggang sa abutan niya ito sa masikip na daan at natutukan niya ng baril. Huminto ang lalaki sa takot na siya'y matuluyan. Tumawag na noon ng pulis si Miriam Rodriguez, ang ina na inagawan ng anak ng mga miyembro ng sindikato na matagal nang naghahari-harian sa kanilang bansa. Ito ang kwento ng isang ina na gagawin ng lahat para sa kanyang anak kahit pa ibuwis ang sarili niyang buhay. Paano nga ba nasuot si Ginang Rodriguez sa mapanganib na paraan ng paghanap ng hustisya? Alamin natin ang nakaaantig na kwento ni Ginang Miriam Rodriguez. Si Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez ay ipinanganak noong February 5, 1960 sa San Fernando, Tamaulipas, Mexico. Dito na siya nagkapangasawa at nagkaroon ng mga anak. Mula pa noong 1990s, nagsimula ng maging magulo ang pamumuhay ng karamihan sa kanilang bayan dahil sa mga gulong dala ng mga drug cartel. Para kay Miriam Rodriguez, nagbago ang dating tahimik nilang pamumuhay mula noong January 23, 2014. Nang araw na iyon, habang nagda-drive sa kahabaan ng bayan ng San Fernando ang 20 anyos niyang anak na si Karen Alejandra Salinas Rodriguez, 2 truck ang sabay na humarang sa kanyang sasakyan. Sa pilitan nilang pinasok ang sasakyan ni Karen at saka ito kinidnap. Mula noon ay hindi na nakita pa si Karen ng kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay umpisa pa lamang ng bangungot ng pamilya at hindi na naging normal ang buhay nila dahil sa paghahanap kay Karen. Hanggang sa isang araw, tinawagan sila ng mga miyembro ng Los Zetas Cartel upang manghingi ng ransom. Isa ang grupong ito sa mga namamayagpag na sindikatong nakabase sa Tamaulipas, Mexico, malapit sa border ng Laredo, Texas. Bukod sa illegal drug trafficking na siyang pangunahing illegal na gawain ng grupo, kilala rin sila sa ilan pang illegal activities tulad ng gun running, human trafficking, extortion at kidnapping. Sinikap ng pamilya ni Karen na sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng grupo, kaya kahit na umutang ay ginawa ng pamilya para lang maibigay ang demand ng mga ito. Pero ang masaklap, naibigay na nila ang inutang na ransom, ngunit bigo pa rin silang mabawi si Karen. Dahil wala nang ibang maisip na ibang paraan ang ina ni Karen na si Miriam, hiniling niya sa mga ito na nais niyang makipagkita. Laking gulat ni Ginang Rodriguez nang pumayag ang isa sa mga ito sa kanyang hiling. Bagamat hindi nito sinabi kung nasaan si Karen, nag-offer siya ng tulong upang hanapin ito kapalit ang halagang $2,000 o mahigit 100,000 piso. Nagbayad si Ginang Rodriguez, ngunit sa huli ay wala ring nangyari. Malinaw na pinarahan lang siya nito kaya ito pumayag na makipagkita sa kanya. Ganon pa man, ang isang konswelong nakuha niya sa pakikipag-usap sa lalaki ay nakuha niya ang pangalan nito, si Sama. Ito ang unang clue na ginamit ni Ginang Rodriguez sa pagtugis sa mga dumukot kay Karen. Habang tumatagal, lalo silang nawawalan ng pag-asang mabawi si Karen.
Kaya isang araw, kinausap ni Ginang Rodriguez ang isa pa niyang anak na babae na sa kanyang palagay ay patay na si Karen at pinapaikot lamang sila ng mga kumidnap sa kanya. Ngunit matigas ang salita ni Ginang Rodriguez na hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli at naipapakulong ang lahat ng mga kumuha kay Karen. Mula noon, sinimulan na ni Ginang Rodriguez ang kanyang misyon. Dahan-dahan at maingat niyang kinuha ang mga impormasyon tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Una niyang inusisa ang Facebook. Matyaga siyang naghanap at hindi nga siya nagkamali. Nakita niya doon si Sama. Nakilala niya ang kaibigan nitong babae na suot ang ice cream store uniform. Nagtungo siya sa ice cream store kung saan nagtatrabaho ang babae. Naghintay siya ng matagal sa loob ng kanyang sasakyan hanggang sa sumulpot si Sama upang sunduin ang babae. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa matuntun niya kung saan siya nakatira. Ngayong alam na niya kung saan nakatira si Sama, hindi pa rin ito sapat at kailangan pa niya ng karagdagang impormasyon. Kailangan na niyang lumapit sa kanyang target. Kaya kailangan niyang mag-disguise upang hindi siya makilala nito. Kinulayan niya ng pula ang kanyang buhok. Nagsuot din siya ng lumang uniforme ng munisipyo at saka nagkunwaring nagsasagawa ng census sa mga kapitbahay ni Sama. Ang mga impormasyong ito tungkol kay Sama ay iprinisinta ni Ginang Rodriguez sa mga otoridad. Ngunit ang nakakalungkot, ni isa ay walang gustong tumulong sa kanya. Marahil sa laki ng sindikatong kalaban niya kaya walang nais bumangga dito o kaya naman maaari ding may mga kasabwat na pulis ang sindikato. Ganun pa man, hindi pinanghinaan ng loob si Ginang Rodriguez hanggang sa may isang pulis siyang nakausap na naawa sa kanya at nagalok ng tulong upang tugisin ang mga kumidnap kay Karen. Nang ilatag ni Ginang Rodriguez sa mga files na nagkalap nito ng nag-iisa, namangha ang pulis at napaisip siya kung gaano ito kadeterminado sa kanyang misyon. Bagamat nakalusot sa mga pulis si Sama noong una, sa pangalawang pagkakataon ay hindi na siya nakaligtas at siya'y naikulong. Naikanta ni Sama sa mga pulis ang mga pangalan ng kanyang mga kasamahan na mas nagbigay ng linaw sa pagkakadukot kay Karen. Isa sa mga ito ay pumayag na samahan ang mga pulis sa isang rancho kung saan pinatay si Karen. Doon sa rancho, natagpuan mismo ni Ginang Rodriguez ang scarf ni Karen at ang kutso ng sasakyan nito. May mga buto silang nakita at ito na nga ang mga labi ni Karen ayon sa resulta ng pagsusuri dito. Lalong umigting ang galit na nagdarama ni Ginang Rodriguez. Kaya naman wala siyang hindi gagawin upang mahanap ang iba pang sangkot sa pagdukot at pagpatay kay Karen. Ayon pa sa Ginang, kahit natagpuan pa niya ang mga labi ng anak, hindi pa rin magbabalik sa normal ang kanyang buhay. Kaya sumumpa siyang hindi siya titigil sa paghanap ng hustisya kahit buhay man niya ang maging kapalit. Sa walang pagod at takot na pagtugis niya sa mga kriminal na pumatay sa kanyang anak, 10 sa mga miyembro ng kartel ang naipakulong ni Ginang Rodriguez. Bagamat marami sa mga miyembro ng kartel ang nagpipilit na magbagong buhay, may ibang nag-born again Christian at bumalik sa pagtitinda ng bulaklak. Kahit na konting simpatya ay walang nadama si Ginang Rodriguez sa mga ito. Para sa kanya, wala silang awa kaya't hindi sila dapat kaawaan. Tunay nga na nakilala si Ginang Miriam Rodriguez dahil sa walang takot niyang misyon at pinahanga niya ang kanyang mga kababayan dahil sa kanyang katapangan kahit alam niyang maaaring buhay niya ang maging kapalit nito. Pero para kay Ginang Rodriguez, wala siyang pakialam kung nanganganib ang kanyang buhay dahil mula noong nawala sa kanila si Karen, namatay na rin siya sa kanyang pakiramdam. Kaya wala siyang nais kundi ipakulong ang lahat ng mga involved sa pagpatay kay Karen.
At kapag tapos na ang kanyang misyon, ayon pa sa kanya, pwede na siyang mamatay. Ang pangamba ng marami para kay Ginang Rodriguez ay nakaamba ng maganap nang makatakas ang mga preso sa kulungan ng Ciudad Victoria, kung saan din nakakulong ang mga dumukot at pumatay kay Karen. Marso ng taong 2017, 29 na preso ang humukay ng tunnel at saka tumakas. Dahil dito, humingi ng proteksyon mula sa mga pulis si Ginang Rodriguez. Alam niyang nanganganib ang kanyang buhay mula sa mga kriminal na naipakulong niya. Bagamat pinagbigyan ang kanyang hiling na proteksyon, wala nang nakapigil sa nakatakdang maganap kay Ginang Rodriguez. Makalipas lamang ang ilang buwan noong May 10, 2017, sakto sa araw ng mga ina na ipinagdiriwang sa Mexico, ang panganib na dulot ng kanyang misyon ay nagkatotoo na. Papasok na noon ang ginang sa loob ng kanilang bahay habang nakasaklay. Napilayan kasi siya nang habulin niya ang tindero ng bulaklak. Nang biglang may puting Nissan na sasakyan, lulan ang mga nakatakas na preso ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Pinaulanan siya ng mga ito ng bala hanggang sa siya'y bumagsak at agad na nasawi. Natagpuan siya ng kanyang asawa na nakahandusay sa daanan. Ang isang kamay ay akmang dudukot ng baril. Patunay na kahit na sa huling pagkakataon ay patuloy siyang lalaban. Ikinagalit ng mga mamamayan ng San Fernando ang marahas na kamatayan ni Miriam Rodriguez. Dahil sa pagkalampag ng mga taong bayan sa gobyerno, naaresto at naikulong ang mga pumatay sa ginang. Ang isa sa mga ito ay napatay dahil sa engkwentro sa mga pulis. Sa kanyang pagkasawi, naiwan ni Ginang Rodriguez ang isang legacy, ang Colectivo de Desaparecidos de San Fernando o San Fernando Collective for the Disappeared. Pinangunahan ito ng kanyang anak na si Luis, ngunit unti-unti rin itong nabuwag mula nang siya ay namatay. Tunay na kakaiba ang kwento ng paghanap ng hustisya ni Ginang Rodriguez, at hindi lahat ng ina ay kayang gawin ang kanyang ginawa. Nang mabiktima ng mga miyembro ng sindikato si Karen, hindi nagsayang ng oras ang kanyang ina at lalong-lalo nang hindi ito umasa sa kanilang gobyerno. Bagamat ang naging kapalit nito ay ang sarili niyang buhay, nakuha naman ng kanyang pamilya ang hustisyang kanilang inaasam. Hindi nga raw lahat ay sang-ayon sa ginawa ni Ginang Rodriguez, ngunit hindi maitatanggi ang respeto ng taong bayan sa kanyang misyon.